Kamusta kayo mga ka-riders? At welcome sa second ride ng Vroom Vroom TV. Tiyak na mag-i-enjoy kayo sa episode dito dahil hatid namin sa inyo ang kaalaman at impormasyon tungkol sa inyong paboritong mga motorcycles. Tunghayan ang ating kwentong rider sa biyahe ng buhay. Ay, kubo-kubo lang yan, ma'am, dati. Ngayon, medyo nakatayuan ko na ngayon ng hanggang third floor. May four wheels din ako, may owner ako. Nagpa-assembly ako ng owner, yun ang mga napundar ko. Mga dapat tandaan sa ating Motor Safety 101. Kailangan, di ba, standard helmet ang laging kukunin. Kasi ito po ang magsasagip sa buhay nyo. Hatid naman ang My Vroom Vroom, ang mga latest gadgets, accessories, and even brands ng mga paborito ninyong motor. Para kang artista pag nagdadrive ka ng e-bike kasi bago sa paningin ng tao, di ba? At syempre, hindi mawawala ang Beep Beep News para sa mga latest updates and events in motorcycle. Bago pumasok ang Harley-Davidson sa Pilipinas, marami ng Harley-Davidson dito. Nung panahon ng parte ang Pilipinas ng American Commonwealth, may mga Harley-Davidson motorcycles na dito. Ako po, si Rider Boro. So what are we waiting for? Let the ride begin! Mamaya sa Vroom Vroom TV, ang istorya ng mag-asawang pinatibay na ng panahon dahil sa swerteng hatid ng pagninegosyo ng motor. Howjay! Nandito na ang bagong motorsiklo. Mura lang ang presyo. Howjay Motorcycle. Unique ang style, iba ang dating. Howjay ang gaan na feeling. Mabilis tumakbo, abot ng malayo. Sakay na sa Howjay. Fuel efficiency, ang saya ng buhay. Howjay Motorcycle. Isang tricycle operator sa Quezon City ang hinahangaan sa kanyang angking galing sa diskarte sa trabaho na magmula sa pagiging isang security guard, ngayon ay nagmamay-ari na siya ng maraming pampasadang tricycle. Alamin natin ang kwento. Sa ilalim ng tirik na araw, matyagang binabagtas ni Jovinal ang kahabaan ng batasan. Mahirap talaga kasi init at ulan ang nasasagap. Pero tinatagaan lang dahil doon ang yun lang kayang hanap buhay. Isa-isang sinusuyod ang bawat pasaherong nakaabang. Umaasang kumita ng malaki sa loob ng isang araw. Siyempre, yun ang pinagkikitaan ng pang-suporta sa pamilya, pagkain, lahat. Doon, ma'am, nanggagaling sa paghanap buhay ng tricycle. Walang sino mang mag-aakalang ang tricycle driver na si Jovinal. Kahit papaano'y may kaya na pala sa buhay. May sariling bahay, lupa at sasakyan. Nagpapaaral ng mga anak, may tindahan at higit sa lahat, operator na ng mga pampasadang tricycle. Pagkatapos ako ng anak ko sa pag-aral, kahit paano, nakaraos din sa magandang buhay. Ayun, medyo magandang-ganda ang kita. Nakabili ng maliit na lupa. Kaso nasa probinsya. Ay, kubo-kubo lang yan, ma'am, dati. Ngayon, medyo nakatayuan ko na ngayon ng hanggang third floor. May four wheels din ako, may owner ako. Nagpa-assembly ako ng owner, yun ang mga napundar ko. Pero sa kabila nito, piloto pa rin siya ng isa rito. Init at ulan, nasasagap. Pero tinatagaan mo, yun lang kayang hanap buhay. Nagsimula bilang security guard si Jovinal.
Sa pagpupursiging mapabuti ang buhay ng pamilya, nagsumikap siya. Nag-alabarako ang haligi ng pamilya. Dati, gwardiya lang mama ko, security guard. Nakaipon ng kunti, tapos yan, nakabili ako ng tricy. Lumipat na ako doon, nagsarili na ako. Sa tricy na ako naghanap buhay. Medyo walang amo. Kahit mahirap, walang amo. Sariling kilos. Kaya mas maganda yung walang amo. Taong 1990 nang mabili niya ang kanyang unang motor. Pinapasada niya muna ito sa iba habang pinagpatuloy niya ang pagiging gwardya para makaipon. Hanggang sa nabili niya ang ikalawang motor na siyang pinapasada niya magpahanggang ngayon. Nakaipon ng kunti, tapos yan, lumipat na ako doon, nagsarili na ako. Ang sumunod na nangyari, hindi na niya lubos na inakala. Dumaming parang kabuti ang kanyang mga tricycle. Umabot ito hanggang 15. Lahat siyempre, tatak matibay, tulad ng kanyang kalooban. Hindi siya nabigo hanggang ngayon. Maayos pa rin ang takbo ng kanyang mga tricycle. Pinaboundary rolog ko, ma'am. Sa mga driver, boundary rolog. Maging sa kanila na. Ang boundary dito, ma'am, sa Resi 150 bawat araw. Kaya naman patuloy ang pag-ambo ng biyaya sa buhay ng Jovinal. Pati na sa buhay ng mga pumapasada ng pagmamayari niyang mga tricycle. Isa sa mga natulungan ni Jovinal sa pagpapaboundary ng tricycle ay ang 40 taong gulang na si Noel. Lumapit po ako sa kanya. Kung pwede makibiyahe, sabi ko. Ayun, tinanggap naman kagad ako. Kasi dati naman din ako nagbiyahe sa iba. Bago kami nagkakilala, nakabiyahe na ako sa iba. Tricycle. Tinanggap. Kasi nakikita niya rin ako dati. Papasalamat din ako sa kanya. Pinabiyahe niya ako sa tricycle niya. Nahirapan ako sa upa namin eh. Mag-uupa ako. Ngayon medyo naano ko na. Nakakaraos din. Kung hindi raw siya nakapagmaneho ng tricycle, hindi niya raw siguro makakayanang buhayin ang pamilya sa pagiging construction worker. Ano kasi mag-drive eh, medyo mas magaan. Kasi sa construction, magbubuhat pa eh, mabigat. Kaya medyo nagustuhan ko na rin mag-tricycle. Saksi naman ang tricycle driver na si Jose sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng kaibigang si Jovinal. Nagsimula rin yan sa umangat siya kasi nagsimula sa isang unit na nakasabay ko ng masada. Hanggang sa umabot na yun ng 10 nga, pinahulugan na yung iba. At tulad ng ilang riders, iniidolo niya si Jovinal pagdating sa diskarte sa buhay. Parehas kami dyan, kailangan maaga. Para, sabi nga namin, para kumita. Sa gabi naman, inaabot din kami, mga alas 10, mga ganyan, alas 11. Depende yan kung mainit, medyo, pero tiisin talaga dahil kailangan kumita. Wala naman daw sikreto, sabi ni Jovinal. Kailangan lang daw, iba yung sipag, maraming inspirasyon, at higit sa lahat, maaasahang katuwang. Ang payo ko lang sa mga kasamahan kong gustong magkaroon ng tricy, sipag lang at syaga. Yan. Pag masipag ka, siyempre kahit paano, may biyaya kang marating. Sabi ko lang magpakabuti lang sila. Ayusin lang yung trabaho nila para magandang buhay nila. May kasabihan tayo na kung may tiyaga ay may nilaga. Kami po sa Brum Brum TV ay sumasaludo sa inyo. Susunod sa Brum Brum TV, My Brum Brum, featuring electric bikes or e-bikes. Very affordable na at eco-friendly pa. At para naman sa ating My Brum Brum, nahatid sa atin ni Chris Tindera.
electric bikes or e-bikes na affordable na, eco-friendly pa. Sinong hindi mapapalingon sa ganitong kagandang bisikleta? Ito ay tinatawag na electronic bikes o e-bikes. Pwede ring environmental friendly bikes. Di gaya ng ibang ordinaryong bisikleta, ang e-bikes ay merong rechargeable batteries na nagpapaandar dito. At sa oras na ito ay malobat, huwag mag-alala dahil pwede rin gamitin ang pedal nito. Para kang artista pag pag nagdadrive ka ng e-bike kasi bago sa paningin ng tao, di ba? Marami natutuwa kasi walang ingay, walang pollution. Pero maraming hindi pa nakakaalam sa kung ano yung e-bike, kung ano yung may bibigay ng e-bike sa atin. Isa si Ronald Mata sa ilang nagbebenta ng e-bike sa bansa. Una niyang ginamit ang 2 e-bikes bilang pan-deliver ng tubig mula sa kanyang negosyong water station. Nang makita ang kagandahan at gamit ng e-bikes, nagsimula na siyang magbenta nito. Kung nakita niyo naman yung yung delivery e-bike ko, so doon pa lang kasi before ko i-post talaga to, nag-try muna ako kung ano yung magiging outcome, kung ano yung magiging result sa akin is for 6 months, 7 months, almost 7 months, okay naman. Ang laki ng save ko kasi before, meron akong 2 tricycle na pan-deliver. Ngayon, ang ginagamit ko na lang is isa na lang sa pangmalayuan. So, ang laki ng masisave ko. Kasi ang nagko-consume siya ng 100 pesos a day, yung isang tricycle. Eh dito, yes, sa gasolina. Eh ito, nasa 8 pesos lang. At kahit bago pa ito sa market, marami na raw agad ang nagnanais magkaroon nito. Dahil sa astigin at kakaiba nitong itsura, pagkakaroon nito ng iba't ibang disenyo at dami ng e-bikes na pwedeng pagpilian. Merong folding, sporty, at scooter type. Pagdating naman sa bilis, huwag na huwag mamaliitin ang kakayahan ng e-bikes dahil kaya nitong tumakbo ng 25 hanggang 40 kilometro kada oras. Nagre-range ng 30 to 40 or 40 to 50 kilometer. Yun yung long distance na tinatravel niya. Ang good news pa dito, hindi na kailangan ng gasolina at langis dahil wala itong makina dahil baterya ang nagpapatakbo rito. Astig, di ba? Ang pag-charge ng battery ng e-bike, actually regular outlet lang tayo sa 220 volts. So, parang cellphone. Ganun lang siya kadaling i-charge. Tumatagal ng 4 hanggang 6 na oras ang charge nito. Kaya garantisadong makakatipid kapag e-bikes ang ginamit mo. Pagdating sa e-bike, compare mo sa motorsiklo, malaki ang savings. Pisa natin sa gasolina, sa change oil, sa maintenance, sa registration, sa lisensya. Estimate ko, nasa 400% ang masisave natin compare mo sa regular na motorsiklo natin. Ang kagandahan din nito, iwas air at noise pollution dahil hindi ito naglalabas ng usok at tahimik kung undar. Kumbaga, environmental friendly yung natin, yung e-bike kasi wala siyang combustion, so wala siyang pollution kasi at the same time, walang noise pollution dahil napakatahimik. Yun ang mga advantage ng e-bike natin. At kung hilig mo namang may angkas habang nagda-drive, abay hindi na problema yan dahil may upuan para sa iyong kabak ride. Bagay na bagay itong pampasyal, pamalengke, pampasok sa eskwela o opisina. Kadalasan bumibili mga class E to class B, yung bumibili for the use of pang-araw-araw. Pagdating naman sa class A, yun yung siguro yung mga gift lang nila sa mga anak nila para lang mapaglaruan yung e-bike. Pero most yung class E to class B, ginagamit nila yan through paghatid ng estudyante, pagpamalengke,
Marami. Kung baga, kaysa naman gumamit ka pa ng motorsiklo, gumamit ka na lang e-bike kasi mas matipid, di ba? Saka, hindi siya ganun ka-risky. Dahil ang motorsiklo, yung speed niya hindi mo makontrol minsan. Unlike ng e-bike, talagang nasa 40 km per hour lang pababa. Depende sa e-bike. Ang presyo ng e-bikes ay naglalaro mula 12,000 hanggang 29,000 pesos. Kaya naman, kung pang-ikot na motor ang kailangan mo, sa presyong abot kaya, ito ang bagay sa'yo, e-bikes. Siguro after 1 year, 2 years, marami nang gagamit ng e-bike kasi nga, as my observation, yun nga, yung unang-unang ano natin is yung savings, yung sa gasolina. I think yung gasolina, pataas na pataas yan. So hindi natin makakontrol yan. Tataas pa tataas at hanggang sa abot na maka-short yung gasolina natin. Kung dito lang naman, pang malapitan, dito dyan sa subdivision, pang pamalengke, pang hatid ng eskwela, bakit hindi ka gumamit ng e-bike? Sa sobrang tipid niya, siguradong matutuwa ka. Sa ating pagbabalik, makikilala na natin si Boy Pasaway at si Boy Approve sa ating Motorcycle Safety 101. Nandito na ang bagong motorsiklo. Mura lang ang presyo, Halsey Motorcycle. Unique ang style, iba ang dating, Halsey ang gaan na feeling. Mabilis tumakbo, abot ng malayo, sakay na sa Halsey. Fuel efficiency, ang saya ng buhay, Halsey Motorcycle. It's time once again to meet Rider Bernie for Motorcycle Safety 101. At kilalanin natin si Boy Approve at si Boy Pasaway. Sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, ang pagsakay sa motorsiklo pwedeng mauwi sa kamatayan. Kung ikaw na nagmamaneho, di handa sa sakuna sa kalsada. Kaya naman ito ang ilang paalala bago sakyan ang tinaguriang hari ng kalsada. Tandaan, mula ulo hanggang paa, kailangan protektado ng kasuotang pangkaligtasan. Ang dibdib at likod, kailangan may proteksyon. Sa breast, di ba, pinoprotektahan itong lungs nyo, saka ang ribs nyo. Ang back protector naman, ang pinoprotektahan ng back protector ay ang spinal column. Kung kayo makaano ng maaksidente man, di ba? Yan na magbibigay protection sa inyong baga, sa ribs, at sa spinal column. Para sa siko, elbow pad ang di dapat kalimutan. Kung halimbawa kayo'y mag-i-slide, di ba? Ang inyong siko ay hindi magagasgas or hindi man lang mababalian. Gloves naman ang pamprotekta sa kamay. So ito, di ba? Para magkaroon ka ng firm grip. Sa mga knuckle niya, makikita nyo, merong umbok-umbok yan. So ito, pinoprotektahan yung knuckles. So sa possible na gasgas, tsaka kung mag-i-slide kayo, di ba? Meron din siyang another padding. Yung iba is designed plastic. Pero ito, this is hard leather. Nipad din ay huwag kalimutan. Ito, binibigyan din ng proteksyon ng inyong tuhod sa possible major injury.
Importante rin magsuot ng sapatos na high cut. Ito naman, pinoprotektahan yung ating ankle. Possible twist. At ang pinakamalaga sa lahat, huwag kalimutan ng helmet para sa ulo. Kailangan, di ba, standard helmet ang laging kukunin. Kasi ito po ang magsasagip sa buhay nyo. Kung kayo man ay ma-aksidente, ito po magpoprotekta sa ulo po nyo. Huwag tumulad kay Boy Pasaway ng kalsada na ang tanging suot ay sombrero, sando, shorts at tsinelas. Tularan si Boy Approve na maporma dahil sa suot, hindi dahil sa tattoo. Dahil pag dumating ang pagkakataong hindi mo inaasahan, wala kang ibang makakapitan kundi ang iyong kasuotan at higit sa lahat ang may kapat. Ako nga pala si Bernie Bayani, ang inyong Mr. Champ, ang inyong konsensya sa kalsada. C stands for condition. Dapat kondisyon ang inyong sarili at ang motor. H for helmet na dapat inyong laging suot. A at M for ayos magmotor. Kailangan defensive at maingat mag-drive. At P for patience. Huwag padalos-dalos, magantay ng tamang timing. Sa pagmamaneho, hawak mo ang inyong buhay. Kaya, ingat! The long wait is finally over. The most elegant, the most classic and expensive Harley-Davidson motorcycle is now in the Philippines. On March 2, Harley-Davidson of Manila officially opened. And we actually had two activities. We had a freedom ride on EDSA Revolution Day. And we had a brand launch party on March 2, which was held at Bonifacio Global City. Hindi nagpaawat sa nasabing grand launch ang mga Pinoy Harley-Davidson enthusiasts at inirampa ang nagkagwapuhan nilang Harley-Davidson bikes. Maraming Harley clubs or Harley-based clubs sa Pilipinas, no? There is Harlista, there is Harley-Davidson Riders of the Philippines. As I mentioned earlier, there's Mad Dog Motorcycle Club. And there are several more. Pero alam niyo bang noong 1950s pa pala, may Harley sa Pilipinas. At minsan na itong naging service ng ating pulisya. Bago pumasok ang Harley-Davidson sa Pilipinas, marami ng Harley-Davidson dito. Nung panahon ng parte ang Pilipinas ng American Commonwealth, may mga Harley-Davidson motorcycles na dito. I remember may mga pictures tayo na yung Manila Police ay gumagamit ng mga Harley-Davidson. Sino-sino nga ba ang bumubuo sa pangalang Harley-Davidson? Pangalang nagbigay kulay sa mundo ng big bikes sa buong mundo. In 1903, William S. Harley, together with Arthur Davidson and Walter Davidson, formed the Harley-Davidson Company, and that's when they started making motorcycles. Tunay na institusyon ng maituturing sa larangan ng big bikes ang Harley-Davidson at patuloy na sumasabay sa takbo ng panahon at mananatiling simbolo ng big bikes sa mundo. Owning a Harley-Davidson, it's more really a lifestyle motorcycle. But then I'm sure a lot of people consider it a status symbol. The people that ride it really look for the freedom the Harley-Davidson lifestyle gives to them. We'd like to welcome everybody and let them know that Harley-Davidson is here in the Philippines. We are the official dealer. We are Harley-Davidson of Manila, and we're located at 1008 EDSA, Green Hills, San Juan City. We are within the CATS complex. We are right beside the Chrysler Jeep Dodge showroom. So please come and see our motorcycle products, our general merchandise, parts and accessories. Natapos na naman po ang 30 minutong paghahatid namin sa inyo ng mga informative at exciting features patungkol sa inyong mga paboritong motorsiklo. Muli, ako po si Rider Bono at ito po ang Vroom Vroom TV. Biyahe, rider, motorsiklo.